Good day, everyone. I am Kurt Freeland T. Salvador, and I will discuss today the strategies for integrating media literacy in the classroom. First, let's define what is media literacy. Media literacy, it is the ability to access, analyze, evaluate, create, and act using all form of media. So paano nga ba nakakatulong ang media literacy sa atin? Nakakatulong ito upang maka-access tayo ng information, ma-analyze, and ma-evaluate natin ito. At nakakatulong din ito para magkaroon ng connection sa isa't isa gamit ang iba't ibang forms of media. So next, the key strategies for media literacy integration. First is to teach analysis of media messages. Ang strategy dito ay natutulungan ng mga estudyante na ma-identify yung mga bias, perspective, and purpose in media. For example, ask a student to compare how two different news outlets cover the same event. Next, encourage source evaluation. Ang strategy naman dito ay i-train yung mga student na i-check yung credibility and reliability ng isang sources. For example, assign project where student fact-check viral, social, and media. Good day, everyone. I am Kurt Freeland T. Salvador, and I will discuss the strategies for integrating media literacy in the classroom. So first, let's define what is media literacy. Media literacy, ito yung abilidad natin na ma-access, analyze, and evaluate the information. Papasok na dito ang critical thinking dahil chinecheck muna natin yung mga ating vinivisit na sources upang sa ganon ay makita natin yung mga bias at kung totoo man ito. Next, the key strategies for media literacy integration. First is the teach critical analysis of media messages. Ang strategy nito ay tulungan yung mga estudyante na ma-identify yung mga bias, perspective, and purpose in media. For example, all students to compare how two different news outlets cover the same events, noting differences in tone, word choice, and framing. Next, encourage source evaluation. Ang strategy naman dito ay i-train yung mga student to check the credibility, reliability, and accuracy ng isang sources. For example, mag-assign ka sa kanila ng project kung saan malalaman nila o i-check nila kung totoo ba yung mga nakikita nila sa social media. Next is promote media creation. So, paano nga ba ito nakakatulong sa student? Isa sa mga strategy nito ay let student become producers of media, not just consumers. For example, bigyan natin ng gawain yung mga student tulad ng short video, blog, or podcast na may topic na paano nga ba may iwasan yung mga biases at mga fake news sa media literacy. Then, sa tulong nito, ma-influence natin yung ibang student. Next is integrate media literacy across subject. For example, yung teacher ay bibigay siya ng mga activity na may kinalaman sa media literacy. Ang strategy na dito ay embed media literacy into history, science, and language arts. And second, discuss digital citizenship. Ang strategy naman dito ay turuan maging responsable sa online behavior and awareness ang mga student. For example, student explore how TikTok or YouTube recommendation are shaped by our algorithm and discuss how this affect what they see. Next, use real-world case study.
Ang strategy naman dito ay i-connecta natin yung lesson sa mga nagaganap na pangyayari ngayon at sa ating popular culture. Then last, why these strategies matter. So first, empower student. Siyempre, makakatulong to sa student upang magbigay ng katanungan at makita kung ano nga ba yung mga information na kanilang nakakalap. Then, second, build critical thinking skills. Ayan, makakatulong to sa mga estudyante, lalo na sa kanilang subject, upang mas lalo pa nilang ma-analyze o ma-identify yung mga bias at mga katotohanan sa media literacy. And last, prepare student to navigate misinformation and media manipulation in daily life. Nakatutulong ito sa kanila upang ma-identify yung mga misinformation sa iba't ibang media. At dito lamang nagtatapos ang aking topic. Sana'y marami kayo natutunan sa araw na ito.